Tatlong ghost project na sa Bulacan ang nakumpirma ng Department of Justice at naghahanda na ang kagawarang magsampa ng kasong plunder o malversation laban sa mga sangkot dito. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. May nakita na ang Department of Justice ng mga ebidensya na magpapatunay na may tatlong ghost flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, nakuha ng National Bureau of Investigation ang lokasyon ng mga proyekto at wala silang nakita. They just validated the information of 3 ghost projects that they found within the coordinates given in the Isumbong mo kay Pangulo website. Ando na yung tatlong coordinates of 3 ghost projects, so they're just tying up the loose ends so that we can file a case on that. Ang mga proyekto nagkakahalaga umano ng halos 100 milyong piso bawat isa. Nasa 1 o 2 contractors naman ang may hawak ng proyekto. We will throw the whole book at these people. Everything that we know about prosecuting crimes against the people. Ano to iba na to. This level of graft and corruption is unprecedented. Kumukuha pa ng iba pang matibay na ebidensya ang DOJ para makabuo ng kaso. Tinutunto naman ang kagawaran na makapagsampa ng malversation at plunder cases laban sa mga akusado. Wala naman umanong sasantuhin, lahat ay kasama sa investigasyon at ang parusa, posibleng habang buhay na pagkakakulong. Hinggil naman sa hiling ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawa na Curly at Sara Diskaya. Ani Marcoleta, nagkausap na sila ni Remulla at matalik umano silang magkaibigan. Pero agad na sinalag ni Remulla ang pahayag ni Marcoleta. Anya, hindi basta-basta ang state witness. Kahit pa magkaibigan, ang kailangan dito, nagsasabi ang witness ng buong katotohanan. Porque hiningi, ibibigay ko na. Hindi po yun, wala po sa power ko yun. Hindi po ganun ng Witness Protection Program. It does not emanate from a request of the chairman of the Blue Ribbon Committee and saying, para gawin mo itong state witness. It cannot happen that way. Sa ngayon, wala pang bagong witness na lumalapit sa DOJ, pero nananatili silang bukas sa mga posibleng whistleblowers sa investigasyon. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.